Narito po tayo sa aking maliit na halamanan. Ito po ay halamanan na ang laki lamang ay 220 square meters. Nung 3 years ago, during the pandemic, naisip ko maghalaman para tanggal stress. And then nagtanim ako ng maraming bonggabilya. At nakita ko na sobrang ganda pala pag pag ito ay namulaklak na. Ito ang dami. Pero hindi lamang po bonggabilya ang aking tinanim. Nakabili ako ng isang prutas na ako ay sobrang nasarapan. Ito po yung tinatawag nilang abue fruits o Potera cayumito. Ang halaman po ito, ang fruit tree na ito ay nanggaling sa South America, like Brazil, at bagay siya sa isang lugar na mainit kagaya natin. Natuwa ako dahil nung nakabili ako ng isang bunga sa isang fruit tree sa Quezon City, isang fruit stand, at naisipan kong itinanim yung kanyang buto. Natuwa po ako sapagkat sa loob ng 3 taon ay namunga ang mga ito. Ito halos mahigit lamang 6 feet. 3 taon po mula sa buto ay namunga siya. Ganito po yung bunga niya pag maliliit pa. Ayan, oh. Parang kalamansi. Namunga siya after 3 years. At hindi lang siya nakita ko na malaki palang potential ng halamang ito na pwede nating itanim sa ating mga bakuran. Ito po siya pag nahinog. Imagine 3 years meron ka ng mga bungang ganito kadami. Ayan. 3 years po yan, namunga from the seeds. At ngayon po gusto kong ipakita sa inyo ang bungang ito sa mga hindi pa nakakaalam. Ito po siya. Ito, pag biniyak po, tingnan nyo po. Madalas po isa lamang ang buto eh. Bihira yung 2 o lalo na yung 3. Isa lang siyang malaki yung buto niya. Pero ito, pwede nyo po itanim ang butong ito. And maybe after 3 years, mayroon na rin kayong bunga kagaya nito. Ito po pwede nyo lang ilagay sa isang plastic na itim. Maybe a month o a month and a half. Magkakaroon siya ng ugat. And then pwede nyo na isang ilipat sa isang lupa. Ito po, tingnan natin. Ito po siya. Napakatamis po. Ayan. Oh. Actually, ito lang po yung prutas na siguro hindi ako masasawang kainin kahit araw-araw. Ang maganda po rito, bagay siya sa ating klima dahil mainit yung Pilipinas. Mabilis po siyang lumaki at napakatamis. Wow. Sobra. Tutusin mo yung texture niya para siyang yung star apple natin. Yung star apple natin nga lang, iba po yung pagkakasarap nito. Ni-encourage ko po kayo magtanim nito sa inyong mga bakuran. Isang araw, meron ka ng lifetime supply ng yellow star apple. Ito po yung aking tinaniman. Maliit lang yung lote namin. Less than 200 square meters, 220 square meters. Sa kaliitan po ng aming property, ang maliit lang po yung pagitan 1 meter by 1 meter lang yung akin. Dito po sa isang lugar na to, tingnan nyo. Sobrang dami nito. Kapag siguro namunga ito, baka pwede na ako magbenta. Kaya doon po sa mga nagtatanong kung paano ito itanim, pwede po kayong kumonek sa amin and then mabigyan namin kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa pagtatanim ng yellow star apple. Thank you very much.